Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong Vice Mayor or Acting Mayor ho ng Davao na si Baste Duterte na kung saan tuluyan na hong umatras, tuluyan na hong nabakla. No, dito ho siya laban ho nila ni PNP Chief General Torre. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Seryoso na ang paghahanda ni PNP Chief Nicolas Torre para sa kanilang inaabangang boxing match ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ang problema, umalis ng bansa si Baste kanina. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Mala eksena sa Rocky Film ang pagjogging sa ulan ni PNP Chief Nicolas Torre sa PNP Oval nitong Biyernes ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Jean Pajardo, naka 10 laps din si Torre. Bahagi raw ito ng paghahanda sa anticipated charity boxing match sa pagitan ng Chief Enforcer at... Grabe mga kababayan, ano? No? Nakapunta na ako dyan sa Omkrame. Ano tawag yan, yung oval nila, malaki-laki yan. Pag nakasampung ikot ka dyan, especially walang tigil, ay matindi stamina mo. Ito mga kababayan, umulan, umaraw, rain or shine, si PNP Chief General Torre patuloy ho ang pag-iinsayo para ho sa laban nila ho sa linggo. Ang problema ho, yung makakalaban niya, mukhang nag-field trip. Ano ba yan? Nakakahiya. Alam nyo mga kababayan ha, may mga nag-send ho sa akin ng mga DD shit. Hindi na sila DD shit ngayon, DDS. Mga ilan-ilan din. Siguro sila lang yung nag-message sa akin pero marami na rin ho siguro umatras. Umalis ho sa mga grupo-grupo, GC-GC ho ng mga DD shit. Na kung saan, nadismaya ho sila kay Baste Duterte. Dismayado daw sila, hindi raw nila sukat akalain na aatras ho ito si Baste Duterte, siya ang nag-aya. Tapos ang inexplain pa, walang kakwenta-kwenta, walang kalaman-lamang dahilan. Isipin mo naghamong ka nung pinatulang ka, sasabihin mo kailangan muna magpa-drug test ang lahat ng elected official. Alam mo yan, humihiling ka ng isang kondisyon na kung saan malayo sa katotohanan. Humihiling ka ng isang kondisyon na kung saan alam mong hindi matutupad para hindi matuloy ang inyong laban. So nakakaya po. Patuloy natin itong balitan to. At the Revel, Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So, mapansin nyo, matanda na tayo at sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya, walang daw sa hangin, mahina na sa mga suntok, may edad na. Pero importante, hindi atras. Lalaban. Matalo man o manalo sa laban, di ba? Hindi katulad dito ni Baste, putik na yan. Siya ang naghamon, siya ang umatras. Kaya yung mga DD siya, tameme Hindi nila alam kung paano nila pagtatanggol si Baste. Kaya, ako tingin ko bukod doon sa mga nag-message sa akin, marami na hong DD shit ang bumaliktad. Isipin mo, si Carbonel dati, yung dating broadcaster sa Davao na ngayon ay vlogger. Nung kabataan nila ni Digong, inaya siya ni Digong barilan. Nung sumipot siya dun sa pinag-usapan, hindi umatin si Digong. Ganito. Deja vu. Nag-aya ng suntukan, nung pinatulan, pinalagan. Ano daw, kailangan daw yung magpa-drug test, hair follicle test muna ang mga elected official.
Napakalayo sa katotohanan. Grabe naman excuses. Walang kakwenta-kwenta. I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. At ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Matapos tanggapin ni Torre ang hamon, naglatag na ng sarili niyang kondisyon si Baste. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Nakakahiya. Nakakahiya, ano? Nagbigay ng kondisyon na napakalayo sa katotohanan tapos parang, alam mo yun, nagbigay ka ng isang kondisyon na alam mong hindi mangyayari para hindi matuloy ang laban. Isipin mo, naghamon ka ng suntukan, nung pinalagang ka, ikaw rin gumawa ng paraan para hindi matuloy. Nakakahiya. Vice Mayor Baste Duterte, acting mayor ng Davao. Nakakahiya, sir. Ha? Nakakahiya. Papalagan ko yung charity mo na yan. Eh, wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Suportado ito ng kapatid ni Baste na si Pulong. Walang kwenta-kwenta, no? Mga kababayan, no? Sa edad natin to, mga kababayan, mararamdaman natin kung palusot o palaban, eh, no? Wala namang hinihingi. Yung kay Torre, mga kababayan, hindi kondisyon yun. Yung mga gustong magbigay ng pondo, funds, ipamimigay yon sa taong bayan, sa Maynila o sa Ampaman. Katunayan, matuloy or hindi matuloy ang laban, may charity silang gagawin. Walang sinabi, sige, bago ko patulan yung laban mo, Baste, kailangan may funds muna kayo na ganito. Wala namang ganon. Hindi kondisyon yon. Nakikiusap lang siya na halimbawa, may magbigay, bigay nyo para may maitulong. Yung sa'yo talaga kondisyon. Bago ka pumatol, lumaban, kailangan yung elected officials magpa-hair follicle test. Ay, naku, nakakahiya po, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ultimo ho, itong si veteranong journalist na YouTuber din ho, vlogger, mga kababayan, si Anthony Taberna, si Katunying, hindi na ho nakapagtimpe. Hindi na ho nakapagpigil. Talagang diniretso pinarangka na ho si Baste Duterte. Actually, nung nakaraan, mga didisit ang binanatan nito Pakinggan ninyo. The same manner na hindi mo naman pwedeng sabihin na ang mga pro Duterte ay puro mga didilis o yung na puro mga Ulitin natin. Marami kasi wag na kayo magtatampo. Ulitin natin. Same manner na hindi mo naman pwedeng sabihin na ang mga pro Duterte ay puro mga didilis o yung na puro mga marami kasi wag na kayo magtatampo. Marami wala sa hulog Wala sa hulog. Mga didilis daw. Wala raw sa hulog, wala raw sa tamang pag-iisip. Ito, mga kababayan. Ano ho ang naging mensahe ni veteranong journalist at veteranong journalist at vlogger na ito si Katunying. Actually, ito yung programa ho ng 2x2. No, 2x2. Sino ba kasama niya rito? Lagi ko nakakalimutan yung pangalan. Pakinggan nyo. Sana mapanood mo ito. Baste Duterte, sir. Saan na ba yun? Play natin. Saan na? Nawala.
Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, Joseph. kung, sabi po ni Basta, narinig niyo, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Oh, di ba? Kung- Siya nagamon eh. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, Joseph. kung, sabi po ni Basta, narinig niyo, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Oh, di ba? Kung- Siya nagamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaligtad. 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 Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga metato ito. Oo. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 Na. na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang ha. Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Kasi Tulad hindi nito. hindi lahat. Tulad nito, kahiya-hiya si Basti dito. Talaga. Pero mo nga ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay nako, wala man lang kinalaman. Anong masasabi mo ngayon dyan? Vice Mayor, acting mayor ng Davao? Ha? Ano sabi-sabi sa social media? Kauna-unahang Bisayang duwag. Isipin mo mga kababayan, nag-aya ka ng suntukan. Na wala kang binabanggit. Di sana nung una sinabi pa lang, gusto mo suntukan tayo. Amunin kita suntukan. Kailangan magpa-hair follicle test muna yung mga... Di ba pwede yun? Nagbanggit ka ng suntukan, pinatulang ka. Bigla ka ngayon magrarason ng walang kakwenta-kwenta, walang kalaman-laman na dahilan. Ang layo sa katotohanan nun. Isipin mo, sige, isipin mo naghamong ka, pinatulang ka. Tapos nung pinatulang ka, lalaban sa'yo, bigla ka magbibigay ng kondisyon. Ano yun? Ha? Kahit anong ipalusot dito ng ibang DD shit, mga DDS vlogger, alam ko sa sarili nyo na nakakaya si Basti dito. Siyempre, kinakailangan yung palusutan eh. Kayo nagbablog sa kabila eh. Ganun lang naman yan. Nakakahiya. Isipin mo, napakalayo sa katotohanan. O sige, patulang kita. Kailangan sabihin mo muna sa amo mo, kay PBBM na lahat ng elected official, magpa-hair follicle test. Isipin mo, sasabihin niya kay PBBM, tapos sasabihin ni PBBM sa mga elected official, mag-hair follicle test dahil magbo-boxing silang dalawa. Ganon? Ano yun? Walang kakwenta ko eh. Halatang walang kalaman-laman mga kababayan, mga ka-analyze. O isipin mo, sayang daw ang tato. O, ang dami mo pang tato. Tapos duwag ka naman pala. Sabi na nga ba, lumaki lang ito sa lumaki lang ito mula bata siya na may bodyguard. Kasi anak ng mayor. Lumaki ng mabunganga. Lumaki ng matapang magsalita kasi anak ng mayor tapos lagi may mga bodyguard. Ganyan lang yan. Una may lamat ka na, napatunayan ka na eh. Di ba doon sa sampal? Hanggang ngayon, sampal mo kay General Torre, wala pa hanggang ngayon. Suntukan pa kaya? Ang tagal nga ni General Torre doon sa labas ng KOJC. Di ba? Ang tagal niya doon, hindi ka man lang bumisita doon para bisitahin yung mga nangyayari doon. Kasi nga, nakapagbitaw ka bago mangyari doon bago mangyari ang raid doon sa KOJC, nakapagbitaw ka na sasampalin mo si General Torre. Kaya hindi ka nakalutang doon eh. Hindi mo naharap si General Torre eh. Kasi nakakaya harapin mo siya doon tapos di mo masasampal. Ano sabi sa inyo ni Katunying ngayon? Aral na yan, ha? Sa may mga tato, sa ganito ganyan, bago mag-aya, wag basta-basta mag-aya, baka patulang kayo. Ano nangyari ngayon? Tapos nagpunta ka pa sa ibang bansa. Alam mo, may labang kayo bukas. Ano yan? Ha? Nakaramakaya-hiya ka rito. Ha? Anong masasabi mo? Siguro naman, tatahimik na yung bunganga mo ngayon. Ha? Kaya nga sabi nga, too much talk, Baste. Too much talk is bad. Alam mo yon, too much talk is bad. Aral na yun sa'yo, sir.
Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.